Pag pupunta ka dito sa cave, may mga free parking, wala namang problema. And then from here, lalakay po na siya. Yan. Ito side trip lang to nung lakad ko dito, kasi yung pinunta ko talaga is yung river, yung sa boat. At super ganda nun. And dahil nagbook ako ng limousine papunta ng Hanoi, and darating pa siya ng 1:30 and 12 pa lang. So since malapit lang to, like mga I don't know 10 minutes lang na pagbabike itong papunta ng cave. So eto na, puntahan ko na siya. So ang maganda dito, parang malalapit lang yung mga tourist spot. Pagka nakakuha ka ng magandang area, malalapit lang sila. Tapos makakahiram ka ng bike dun sa mga hotel na pinagbukan mo. Meron silang available, parang ready sila sa mga ganyan. And yan, super relax lang ng place. And okay naman mag bike, hindi naman ganun kadelikado. Basta maingat ka lang kasi sa highway ka dadaan. Pero parang mataas na rin yung awareness ng mga local or mga nagdadrive na kailangan nilang medyo gumit na kasi merong mga bike or motor sa gilid. Yun, ticket siya. Yan, ticket office. So check lang natin kung magkano. 100? 50. 50 yung rate. So 50 yung entrance para doon sa cave. So yun siya. Check-in ticket. Medyo magmamadali lang ako kasi limited na yung time ko. And gusto ko na rin siyang mapuntahan. So siguro meron akong mga 40 minutes para ikutin to. Yan. So ayan. Pwede naman pala yung bike. So yan. So sarado. Yan, ito yung view niya dito. Ito lang napansin dun sa ticket booth. Meron yatang nakalagay doon na pwede kang mag-rent ng bike. Hindi ko lang sure, pero parang nagre-rent kasi merong parking space sa labas na free. So meaning doon siya pinapark dahil pagpasok mo baka another extra charge para dun sa gagamit ng bike. So ayan yung kahabaan nitong lawa. Mahilig sila sa lawa eh. Kahit doon sana may mga lawa sila. Ayan. I mean, mahilig nilang i-develop yung mga lawa. Ayan, gawing tourist spot. Ayan. Kaysa nga naman ganyan lang, pagkakitaan na nila. Meron pang mountain goat. Yan. Meh. So ito, entrance din yata ito. Parang dalawa yung entrance nila. Yun at sa kabila. Cave. Yan. Nakakit na ako. And sakto lang siya kung hindi ka magmamadali. Hindi mapapagod, pero since nagmamadali ako, yan, hingal.
So I think ito na yung cave. So ito siya. Tubig. Linaw ng tubig. Yan yung loob niya nung temple. Tapos meron siyang tubig na malinaw sa bandang baba. And then medyo mag-ingat lang sa paglalakad kasi meron mga tubig sa floor. Galing yata siya dun sa ceiling ng cave. So yun. Yun na siya. Tapos ito yung view dito sa taas. Yan. So, yan. Okay na. So, ayun na siya. Yung cave na yun. Then, pababa na ako. And then, yun. Ito siya. Yung main attraction. Tapos yun sa baba. Yung lawa. So, okay naman. Pwede siya pang picture-picture. Pwede kang mag walk ng slow kung di ka nagmamadali. Dahil, ano siya maganda. Nakaka-relax. Pero, yun nga. Next time. Kung may chance pa, mas pwede siyang ikutin ng mas mabagal. Siguro mga 5 minutes, 5 to 10 minutes lang naman pwede man makakit hanggang baba itong cave temple. Parang ginagawa din nilang mga nagpo-photoshoot. Nagsiset na sila. So yan, ito na yun. Yun yung vicinity. Itong temple cave na yun. So yan, at least natapos ko siya on time. And makapunta na ako dun sa accommodation. 50 din daw yung rent ng bike. So pag mag-rent ka ng bike tapos yung entrance mo is 50, so 100 total yun. Without bike 50 lang yung babayaran mo. So that's all. Walang bayad yung parking fee, pero yung nagbabantay dito nagtitinda siya ng mga inumin like buko juice, fresh buko, ayan, 30 BND, 30,000. So okay lang, total wow naman, pwede na rin. Okay, nanood pa ako ng sa labas sa kaya nung limousine, and binigyan niyo pa ako ng chichirya baon, libre. So yun, in general mababait naman talaga yung Vietnamese. So wala naman akong naging problema sa 10 araw or 9 na araw na stay ko dito. Ang sasakyan is, ewan ko kung ito na yun or lilipat pa, baka nanundo lang. And then ngayon dito sa may isang SUV, siguro naghihintay pa ng ibang pasahero kasi parang ang sabi 1:30 ang start ng pagpipick up. So malamang may mga iba pang pasahero na pipick upin. Galing sa ganung bus, transfer ulit kami. Yung transfer na to, pero okay lang. Baka ito lang yung para doon sa Hanoi.
Yung isa pick up sa hotel, tapos nilipat sa limousine, tapos ngayon balik na naman sa parang SUV type. So yun guys, dito naman tayo sa Hanoi. Kaka-check-in ko lang dito sa may hostel na The One Hostel. So ito yung labas niya. Ikot ko lang kayo dito sa Hanoi para magkaroon kayo ng idea. Yan. The One. Maganda yung passage niya. Ayan. Sa door, ano lang siya, dito lang siya sa may binibigay nila bracelet. So ayan, scan mo lang to. Okay, ayan, open na siya. Ito yung mga beds nila. Ayan, locker. So yung locker, binubuksan lang yan siya dito. Ayan, para mag-open. May binibigyan na bracelet para access mo sa lahat sa room. Ayan, meron tong hagdan. So ito yung bed na para sa akin. So meron siyang ilaw doon, meron siyang fan dito, at meron siyang saksakan dito. So ayan, okay naman yung bed, malinis. Tsaka kung sa taas kami hagdan, so walang problema. Ito yung CR. Meron siya ditong ayan, panglamos. Doro. May shower. So tong room na to nasa ano siya, 760 pesos. So kasama na yung breakfast. Yan. And may wifi din. Yung fourth floor naman is a bar. And then yung third floor is yung swimming pool. And then fourth floor is yung mga rooms. So ayan din siya. Pool and bar. So meron siyang bar and pool area. Yan. So yung bayad dito is 760. Yung per night para dun sa dorm type, like 6 na bed sa isang room. Now punta na tayo sa ground floor or sa first floor. First floor, dito yung reception. Ito yung reception. Resto. May bar. Ito yung reception. Yan, hindi ko naman anong event ngayon. Pero ito yung harap niya. Mula doon sa katedral, mga nasa 800 ano lang siya, meters away or 800 plus meters away. Tapos mga nasa 1 kilometer yata doon sa may pagoda. So hindi naman ganun kalayo. Yan. So maganda rin tong area. Place. Yan. Kung mahilig ka sa bar, gusto mo gumamit ng pool, so ayun, okay na okay siya. Walking tour lang tayo. Yan sa daan, meron mga nagtitinda ng sausage. Yan, makikita niyang daming motor. May mga kainan dito sa tabi-tabi lang. Kahit sila kapostura, yan, hindi mo makitang arte, nakita mo din lang sila kumakain sa mga gilid-gilid ng kalye.
Yan, yung mga kainan dito, ganito. Yung mga kainan dito. Malitin lamesa. Yan. Kapantay ng bahay yung lamesa. So parang hindi siya katulad dun sa Sapa saka dun sa Ningbi. Yung pinakain sa kabilang table. Pero order ko may kanin na may gulay, noodles na may gulay at meat. Sarap. Mga local food nila dito, parang crispy, ano yata yung noodles or yung rice na totong. So I think meron siyang beef. Yan, tapos hindi ko alam paano kainin, pero sinasawsawan din sa sabaw. Sarap siya. Parang siyang totoo. Ganun siya. Gulay. So ang masarap dito sa Vietnam or sa parang masarap sila fresh pagkain like gulay. Lalo yung bunda at bunchaw. Bunda saka bundaw at bunchaw. Hindi ka na mail. Yung 60,000 PNP siguro mga 100 kagad. Doon na masagay. Ang dami na nun. Ang plato ng parang rice noodles. Tapos diba? Parang ginisang beef na may gulay. Dami niya. Lutong. Yan lang. Buhay ko. Yan. So tapos na kumain. Ito yung order ko. How much? 60? Yes. Okay, thank you. So ayun, yan diba? Ito yung order ko. Yung nila piniprepare. Hindi sila nagluluto. So ito yun. Best seller. So dahil nga nakalagay na best seller siya, parang nag-aaya. Sabi niya, kainin mo ko. So ayun, yun ang in-order ko. And honestly, satisfied naman ako sa kinain ko. Yung ano siya, parang siyang fried na, ano, na noodles na malutong. Tapos malasa naman dun yung sabaw.
sakto lang. Ewan ko, pecha yata yun o paksoy, tapos na may beef, may sabaw. So okay naman yung combination nila, hindi naman siya masama. As in parang panlasang Pinoy lang din, na iba lang yung rice na naging crispy, crispy noodles. So ayan, ang simple. Yan, sa tabi ng kalsada, makita mo yung traffic nandyan. Kasi sila nandyan kumakain. Napakaliit na pwesto, pero anyway, ganyan talaga. So simpleng-simple ang buhay nila sa Hanoi, hindi siya ganun ka-extravagant. Ano pa to capital city pa yung Hanoi. So yan, hanap naman tayo ng may ibang makikita dito. So kanina, since paglipat ko dito sa Hanoi, yan, nag-book ako ng limousine doon sa aking pinag-estayan na hostel sa Trang An. And then ang price niya is 170,000 BNB. Tapos sinundo ako sa door to door siya. And I was planning to book doon sa Buffalo hostel kasi nga okay naman sa akin yung doon sa may Tamkok na Buffalo. However, upon checking doon sa sa Buffalo, fully booked sila, so I could not able to book for a night. So ayun, naghanap ako, nagtingin ako sa booking app kung saan yung may available, until finally nakahanap na ako yung the one hostel, which is doon ako check in. So ang presyo niya is 760 pesos. Yan. So actual 'yon. Actual na na amount 'yon, kineko din siya sa mga booking app. Ganun din yung presyo. So wala siyang pinagkaiba. Kaya anyway, doon ako nag-book, and libre naman din yung libre naman din yung breakfast para bukas. Wait, ito na nangyari sa Google ko. So ito gabing-gabi, ang daming busy yung kalye, pero maliliit lang kalye nila dito mismo sa may old quarter. So pumunta ako doon sa lugar na yon para kasi galing na din ako dito last year yata yun, during May. And hindi ko alam kung last year or last year kami yata. Basta pumunta ako dito, and then parang hindi last year yun. 2 beses na yan! Wait lang, check ko lang ang aking map Aray ko! para kumain sana ng buncha at bundaw, pero hindi ko makita yung place kasi yung bundaw siya, pangtanghali lang siya, so wala, negative doon. Yung buncha naman hindi ko masyadong makita, so kaya pumunta na lang ako, nag-try ng ibang klase ng pagkain nila. Yun nga, yung kinain ko kanina wala akong idea doon, basta nakalagay lang bestseller, and yun, parang siya nagtatawag na orderin mo ako kainin, kaya yun. Oh my God! That's the story. Wow! Mukhang may event sila dito kasi dati ganito, ayan puro bulaklak. Totoo kaya ito? Plastic yung mga bulaklak nila, mga pang-dekorasyon lang. Yan, New Year. Para mga siya pang decor.